Ayan, usapang hiwalayan tayo. Hindi man lang umabot ng Pasko sa taong ito na ang daming naghiwalay na celebrity at sikat na mga artista. Merong bulgar, merong tahimik, merong sinisikreto lang. Kaya pag-uusapan natin. Una, di ba unang balita, si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla na 11 years ang kanilang pagsasama, ang kanilang relasyon. Di ba? Nakakapanghinayang sa 11 years na yon. Ang daming nang nangyari, ang dami na nilang pinagsamahan, ang dami na nilang business na ipatayo. Pero dumating din sa point na nagkahiwalay sila dahil lang sa third party o sa panloloko ng isang lalaki. Di ba? Nakakapanghinayang. Kaya pangalawa, Kailin Alcantara and Mabi Legaspi. Di ba bago lang din sila? Pero naghiwalay din dahil sa panloloko din ng lalaki. Di ba? Hindi talaga may iwasan. Pag mga pogi kasi, hinahabol-habol talaga kahit sino, di ba? Pangatlo, Elijah Canlas at Miles Ocampo. Sa 2 years nilang pagsasama ay naghiwalay din sila at hindi din umabot ng Pasko. Kasi nagkaroon kasi ng sakit si Miles Ocampo na kailangan niya mag-focus sa sarili niya na pagtuunan niya ng pansin. Hindi lang siguro to sa third party na si Andrea Brillantes na naman ang involved, kundi siguro sa kanilang samahan na kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang kanilang mga karera, di ba? Meron pang ang pahayag si Elijah Canlas patungkol sa kanilang relasyon ni Miles Ocampo. Kaya basahin natin. Miles Ocampo at Elijah Canlas kumpirmadong hiwalay na. Kinakumpirma ng aktor na si Elijah Canlas na hiwalay na sila ng aktres at ngayon ay kanyang ex-girlfriend na si Miles Ocampo. Sa isang panayam, sinabi ni Elijah na dumaan sila ni Miles sa ilang mga pagsubok sa kanilang relasyon nitong mga nakaraang buwan. Aniya, we went through a rough patch recently, mainly because we are going through our own stuff. Nang tanungin ang aktor kung mag-on pa rin ba sila ni Miles Ocampo, ito ang kanyang sinagot. Sadly, no. Paglalahan ni Elijah, diba? Kahit 2 years lang yan, pero pag dumating talaga sa point na hindi na kayo masaya sa isang relationship, talagang maghihiwalay kayo. Pang-apat, Kim Chiu and Sian Lim. Sa relasyon nilang 12 years sa tahimik nilang relasyon, wala tayong nababalitaan sa kanila na mga issue o mga rumors na naghiwalay sila. Diba? Napakasikreto ng relasyon nila, napakatahimik ng relasyon nila. Akala natin masaya sila sa kanilang relasyon, pero nag-iibang landas din pala silang dalawa ni Kim Chiu. Kaya pala, si Vice Ganda, pag napapanood natin sa It's Showtime, na laging tinatanong si Kim patungkol kung masakit ba, nakamove on na ba, mga ganon patungkol sa relasyon nila ni Sian Lim. Pero tahimik pa rin si Kim Chiu. Hindi talaga umaamin si Kim Chiu na hiwalay sila hanggang sa may lumabas na balita sa showbiz na hiwalay na talaga at kumpirmadong hiwalay na si Kim Chiu at si Sian Lim. So sa 12 years din, napakasayang ng relasyon na yun, di ba? Dahil sa nakikita natin sa kanilang dalawa, napakatahimik nila. Walang issue, wala tayong naririnig sa kanila na balita-balita kung ano nangyari sa relasyon nila. Siguro, hindi natin alam kung anong rason, kung ano talaga yung hidwaan o ugat ng kanilang paghihiwalayan. At ang panglima, ito ang pinakamalala, mag-asa, di ba? Hindi lang talaga umabot ng Pasko ang kanilang mga relasyon. Ito yung panglima na pinakamalala, si Sara Labati at si Richard Gutierrez, na ang pinag-uugatan nito ay third party talaga. Tapos nadadagdagan ng siguro ng biyanan na kung ano yung sinasabi doon sa anak niyang lalaki patungkol sa babae, dahil kaysa magastos, winawaldas ang pera ng kanyang anak. Pero hindi natin alam kung totoo o hindi, kasi tahimik lang din si Sara Labate. Hindi talaga siya nagbibigay ng against kay Annabel Rama o kay Richard, kasi syempre may respeto siya sa mag-ina, kaya tahimik lang din siya. Kaya napakabait din ni Sara Labate dahil sa paninira o sa iwalayan nila ni Richard ay hindi pa rin siya nagpa-apekto at hinayaan niya lang na magsalita ang kanyang biyanan.